Gulat. Isang hindi kilalang technical school ang nangangahas na hayagang hamanin ang isang nangungunang prestihiyosong unibersidad. Ang mas hindi inaasahan ay si Su Chen. Isang bagong estudyante, ay nangangahas na sabihing lalabanan niya ng mag-isa ang lahat ng estudyante ng elite class. Ang eksenang ito ay direktang nagpatulala sa lahat ng mga estudyanteng naruroon. Putang ina, hinahamon ng Xinghe University. Ang kaibigan na ito, napakaangas. Ang mga estudyante ba ng Luocheng Technical College ngayon ay ganyan nakasama? Bakit sila nangangahas na hamanin ng isang nangungunang unibersidad? Mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Ako si Wang Lin, bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Ang inyong pinapanood ngayon ay kami na nasa tarangkahan ng Xinghe University. Hinahamon ang mga estudyante ng Xinghe University. Makikita nyo, walang nangangahas na lumabas mula sa Xinghe University para harapin kami. Si Wang Lin, hawak ang kanyang telepono, ay nagla-livestream. Si Wu Tao at Dong Yu ay mas mayabang pa. Direkta silang naglabas ng isang banner, kung saan nakasulat, Luocheng Technical College. Binubugbog ang Xinghe. Ang ganitong klaseng kilos, huwag nang sabihing ang Xinghe University. Maging si Su Chen mismo ay natigilan. Sinong nagturo sa inyong gawin ito? Ang mga tao mula sa Xinghe University ay galit na halos sumabog na ang kanilang mga baga. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na may nangahas na pumunta sa Xinghe University para gumawa ng gulo ng ganito. Hindi ito maaaring palampasin. Kahit kay Titing ay hindi maaaring palampasin. Kung nandito kayo para makisawsaw sa kasikatan, bilisan niyong ligpitin ang inyong mga gamit. Humingi kayo ng tawad. At maaari kung hindi na ito palakihin pa. Kung talagang gusto niyong hamanin ang Xinghe University. Kung gayon, kailangan niyong pag-isipang mabuti. Sa entablado, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Akmang kikilos na ang mga tao mula sa Xinghe University nang isang nasa katanghaliang gulang na guro ang tumayo at nagsalita. Hamon. Siyempre, hamon. Malamig na ngumisi si Su Chen. Ilang araw na ang nakalipas. Ang mga tao mula sa inyong Xinghe University ay pumunta sa Luocheng Technical College. Hinarangan ang aming tarangkahan. At hinamon kami. Walang tigil nilang ininsulto ang aming Luocheng Technical College. Ang galit na ito, hindi maaaring palampasin ng ganito lang. Tama ba? Pagkasabi nito, natigilan ang lahat sa paligid. Ang mga tao mula sa Xinghe University ay pumunta para harangan ang tarangkahan ng Luocheng Technical College. At ininsulto pa ang kanilang akademya. Kung totoo ito, kung gayon, talagang napakababa na ng Xinghe University. Tutal, ang Xinghe University ay isang nangungunang unibersidad. Kalokohan, malakas na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na guro. Ang mga estudyante ng aming Xinghe University ay pawang mga dragon at phoenix sa gitna ng mga tao. Paano sila gagawa ng ganyang bagay? Nakikita nyo naman, ngayon, ang mga guro ng Xinghe University ay gusto pang itanggi. Gumawa na ng walang hiyang bagay. Tapos hindi pa nangangahas na umamin. Susunod, Wang Lin, gagamitin ko ang katotohanan para sampelan ng malakas ang mabahong mukha nila. Habang nagsasalita si Wang Lin, nagla-livestream pa rin siya. Si Wu Tao at Dong Yu sa tabi ay naglabas pa ng isang projector na ikinaugong ng ulo ni Su Chen. Putang ina, talagang mga henyo. Pakiusap, panoorin niyo ang VCR, sabi ni Wang Lin. Pagkatapos ay ipinalabas ang video ng Xinghe University na humaharang sa tarangkahan. Sa video, si Zhang Feng ay walang tigil sa pag-insulto sa Luocheng Technical College. At nasa entablado pa siyang nang-iinsulto kay matandang Wang. Nang makita ang eksenang ito, direktang natigilan ang mga tao mula sa Xinghe University. Putang ina, totoo pala. Ang guro ay pinagpapawisan na ng husto. Agad na nagsalita, mga kaklase, baka may hindi pagkakaunawaan dito. Pakiusap, pumasok muna kayo sa Xinghe University para maupo sandali. Hintayin niyong imbestigahan ko ng mabuti ang bagay na ito. Tiyak na bibigyan ko kayo ng paliwanag. Nang marinig ito, muling tumawa si Su Chen. Ngayon, nandito lang ako para hamanin ang Xinghe University. Kung matalo ako, ibig sabihin, mahina ang aming Luocheng Technical College. Kung matalo naman kayong mga taga Xinghe University. Kung gayon, ang bagay na ito ay tiyak na kailangan yung bigyan ng paliwanag ang aming Luocheng Technical College.
Napakalakas ng boses ni Su Chen. Walang pakundangan sa Xinghe University. Hayaan mo na sa akin. Pagkasabi ni Su Chen, isang estudyante sa tabi ang sa wakas ay hindi na nakatiis pa. Tumayo siya. Mayroon siyang cultivation na 7-star Qi and Blood Realm. Isang bagong estudyante, si Zhang Yu ang lumabas. Masama ang tingin kay Su Chen. Siya ang henyo ng Xinghe University. At si Su Chen, gaano man siya kalakas, isa lang siyang tao mula sa isang technical school. Gaano naman siya kalakas? Nang makita ito ng guro, wala na siyang masabi pa. Balak niya sanang ayusin ng mapayapa. Ngunit hindi tinanggap ni Su Chen ang ganitong paraan. Sa sandaling ito, maaari na lang niyang hayaan ang kanilang mga estudyante na hamanin si Su Chen. Gumuhit ng linya sa lupa bilang entablado. Ngunit umiling si Su Chen. Masyado kang mahina, hindi ka karapat-dapat na lumaban sa akin. Pagkasabi nito, tumabi siya. Direktang lumapit si Wu Tao. Matigas ang mukha habang tinitingnan si Zhang Yu. Bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Wu Tao. Matapos magpakilala ni Wu Tao, agad na lumitaw sa kanyang kamay ang isang maitim na mahabang sibat. Nakatutok diretso kay Zhang Yu. Naramdaman ni Zhang Yu na iniinsulto siya. Agad siyang nagalit at sumugod patungo kay Wu Tao. Ngunit nang ipakita ni Wu Tao ang kanyang cultivation, nagulat ang lahat. 7-star Qi and Blood Realm. Ang batang ito, 7-star Qi and Blood Realm din. Talaga bang estudyante siya ng Luocheng Technical College, sa sandaling ito? Lahat ng tingin ay napunta kay Su Chen. Kung gayon, ang kanilang chief student, ano naman kaya ang kanyang cultivation? Hindi napigil ang magtanong ng guro. Nagsimula ng magduda sa kanyang puso. Talaga bang mga bagong estudyante kayo? Hindi na nagsalita pa ng kalokohan si Su Chen. Direkta niyang inilabas ang sertipiko ng pagiging bagong estudyante na ibinigay sa kanya ni Feng Yu. Humingi siya ng sertipiko ng pagiging bagong estudyante dahil natatakot siyang pagdudahan sila ng mga walang hiyang ito na mga dating estudyante. Malamig na sinabi ni Su Chen. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, maaari kayong pumunta sa Luocheng Technical College para imbestigahan ang aming pagkakakilanlan. Dahil hawak na nila ang sertipiko ng pagiging bagong estudyante, wala nang nagduda pa sa mga nasa paligid. Isang babaeng boses ang umalingaw-ngaw. Hindi na kailangang imbestigahan pa. Kilala kita. Tumingin ang lahat sa direksyon ng tunog. At nakita si Leng Mengqiu na nakatayo roon. Nang malaman niyang may mga taga Luocheng Technical College na dumating para humamon. Ang unang naisip ni Leng Mengqiu ay si Su Chen. Hindi niya inaasahan na ang taong ito nga. Dahil sa kumpirmasyon ni Leng Mengqiu, natural na nakumpirma na ang kanilang pagiging mga bagong estudyante. Sa tabi ni Leng Mengqiu, si Lu Qingxian ay nakatingin sa eksenang ito ng may komplikadong ekspresyon. Sino ang mag-aakala na ang taong minsan niyang minaliit ay ganoon nakalakas ngayon? Ngunit hindi ba't sira na ang kanyang pundasyon? Kahit si Jian Tianwang pa ang kumilos, hindi ito maaaring gumaling ng ganoon kabilis. Ano ba talaga ang nangyari? Gustong-gusto ni Lu Qingxian na lumapit at tanungin si Su Chen. Ngunit sa huli ay pinigilan na lang niya. Ngayon, isa na siyang estudyante ng Xinghe University. Sa pamamagitan ng kanyang itsura at kalandian, nakahanap na siya ng bagong masasandalan ng kanilang chief student ng mga bagong dating. At isa pa siyang batang amo ng isang martial arts family sa Chengcheng. Ang kanyang katayuan at posisyon ay hindi maikukumpara kay Su Chen. Ang mahalaga, ang talento ng taong iyon ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Kumpara kay Su Chen, talagang walang laban si Su Chen. Sa pag-iisip nito, malamig nang umisi si Lu Qingxian sa kanyang puso. Noong una, binigyan niya ng hagdan si Su Chen. Binigyan niya ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kawalang hiya. Ang pagtanggi sa kanya ay ayos lang. Nang ahas pa siyang saktan siya sa harap ng maraming tao. Ang bagay na ito ay talagang hindi maaaring palampasin ng ganito lang. Ngayon, nang ahas pa siyang pumunta para hamanin ang Xinghe University. Sakto lang para turuan siya ng leksyon ng kanyang kasalukuyang boyfriend. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling nagpadala ng mensahe si Lu Qingxian kay Yu Zihan. Sa entablado, malinaw na hindi kalaban ni Wu Tao si Zhang Yu. Si Wu Tao ay nakababa na sa abis. Nakipaglaban sa mga miyembro ng ibang lahi. 10 galaw lang at natalo na niya si Zhang Yu. Ngunit hindi niya pinatalsik si Zhang Yu mula sa entablado.
Sa halip ay ininsulto niya si Zhang Yu tulad ng ginawa ni Zhang Feng noon. Hindi na makayanan pa ng guro. Nagmamadaling nagsalita. Sapat na. Ako na ang aamin ng pagkatalo para kay Zhang Yu. Saka lang humiwa ng isang sibat si Wu Tao. Itinulak si Zhang Yu palabas. Noong taong iyon, ganyan din ang ginawa ng mga taga Xinghe University sa amin sa Luocheng Technical College. Ngunit hindi kami kasing sama ng mga tao nyo na gustong pumatay. Pagkasabi ni Wu Tao, itinutok niya ang kanyang sibat sa Xinghe University. Mayroon pa bang mangangahas na lumaban? Hayaan mo na sa akin. Direktang nagalit ang mga estudyante ng Xinghe University. Isa na namang bagong estudyante ang lumabas. 8-star Chi and Blood Realm na. Sa mga bagong estudyante, maituturing na siyang hindi masamang nilalang. Si Mu Feng ay may apoy sa kanyang mga mata. Ang dakilang Xinghe University ay hinaranggan sa tarangkahan ng mga tao mula sa isang technical school. Kung matatalo niya sila, hindi ba't makukuha niya ang karapatang pumili ng mapapangasawa? Masyado kang mahina, ginaya ni Wu Tao ang sinabi ni Su Chen kanina. Saka lang niya nalaman na napakasaya pala talagang magpasikat. Sa sandaling ito, sa livestream room ni Wang Lin, mayroon ng ilang daang libong manonood. Hindi lang mga guro at estudyante ng Luocheng Technical College, kundi pati mga tao mula sa ibang mga akademya. Tutal, ang mga tao mula sa lahat ng panig ay nanunood ng isang technical school na humahamon sa isang nangungunang universidad. Ang kasakatang ito ay hindi biro. Naghahanap ng kamatayan. Sumugod si Mu Feng. Hawak ang isang mahabang espada. Nakakatakot ang kanyang Daoshi, Saber Momentum. Malalim din ang kanyang kaalaman sa Daofa, Saber Techniques. Agad na naglaban silang dalawa. Habang nangyayari ito, napapalibutan na ng mga tao ang tarangkahan ng Xinghe University. Lahat ng estudyante ay lumabas. Masama ang kanilang tingin kina Su Chen. Lalo na ang grupo ng mga bagong estudyanteng iyon. Gustong-gusto na nilang patayin sila. Ang mga dating estudyante ay medyo nagalit. Ngunit walang sinabi. Ang mga bagong estudyante ang pumunta para humamon. Kung sila ang aakyat, hindi na iyon makatwiran. Ngunit putang ina, bakit ganyan kalakas ang hinayupak na si Wu Tao? Maging si Mu Feng ay hindi niya kalaban. 10 galaw lang at direkta nang natalo. Sino pa? Malakas na sumigaw si Wu Tao. Napakayabang ng kanyang mukha. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wu Tao na napakalakas niya. Kaya na niyang makipaglaban ng patas kay Su Chen. Kung hindi nyo kaya, putang ina, hayaan niyong umakyat ang mga second-year students. Itinutok ni Wu Tao ang kanyang sibat sa mga estudyante ng Xinghe University. Sobrang yabang. Sa likuran, ipinapakita pa rin ng projector ang eksena ng Xinghe University na humahamon at nangiinsulto sa Luocheng Technical College. Ang bagay na ito ay malapit ng malaman ng lahat. Ngunit walang nangiinsulto sa Luocheng Technical College. Sa halip, lahat sila ay nagmumura sa Xinghe University dahil sa pagiging walang hiya. Isang nangungunang universidad ang nang-aapi sa isang technical school. Talagang napakababa. Ang kilos ni Su Chen ay naging matuwid at tama. At nakatanggap pa ng suporta mula sa maraming tao. Isipin mo na lang, kung ang sarili mong akademya ay ininsulto ng ganito. Kung hindi ka man lang mangangahas na tumayo. Ano pa ang silbi ng pag-aaral mo ng martial arts? Mas mabuti pang umuwi ka na lang para maghakot ng dumi. Magaling ka bang magmakina? Ano ang silbi kung magaling kang magmakina? Sa grupo ng mga bagong estudyante, isang lalaking may blonde na buhok ang lumabas. Mukhang isang batang astig, Yu Zihan. Nagpakilala ang batang astig, chief student ng mga bagong dating ng Xinghe University. Ang mga bagong estudyante sa paligid ay yumuko lahat. Putang ina. Minsan ayaw din nilang aminin ang kanilang pagkakakilanlan. Sobrang nakakahiya, ngunit ang kakayahan ni Yu Zihan ay talagang hindi mahina. Ang posisyong ito ng chief student ay nakuha niya talaga sa pamamagitan ng sariling lakas. Si Luo Fanyin ay natural na nasa grupo rin ng mga bagong estudyante. Matapos makitang sunod-sunod na natalo ni Wu Tao ang dalawang tao, talagang naniwala na siyang mayroon silang kakayahang talunin ng isang Chi realm. Sa sandaling ito, sa mga bagong estudyante ng Xinghe University, tila si Yu Zihan na lang ang kayang lumaban. Ngunit ang mahalaga, hindi pa kumikilos si Su Chen. Sa pag-iisip nito, mapait na umiling si Luo Fanyin. Kung totoo ang sinasabi ni Su Chen. Kung gayon, ngayon,
Ang Xinghe University ay baka kailangan pang maglabas ng mga third-year students para magkaroon ng tsansang manalo. Ngunit kung mga dating estudyante ang kikilos, kahit manalo pa sila, hindi na iyon magiging marangal. Kumunat ang noo ni Wu Tao. Natulala sa itsura ni Yu Zihan. Ang pangalan mo at ang pananamit mo. Parang hindi masyadong bagay, no? Si Yu Zihan. Natila nasaktan sa kanyang sinabi. Walang imik na tumalon at sumugod patungo kay Wu Tao. Naglaban silang dalawa. Nakita rin ni Su Chen na si Yu Zihan na ito ay talagang may kaunting kakayahan. Ang kanyang dalawang binti ay napakaliksi. Isang sipa ang halos nagpatalsik na kay Wu Tao. Saka lang naging seryoso si Wu Tao. Ang laban nilang dalawa ay talagang napakaganda. Ngunit ang mga guro sa panig ng Xinghe University ay dumilim na ang mga mukha. Ang kanilang mga bagong estudyante ay hindi kasing galing ng mga bagong estudyante ng isang technical school. Ngayon, kailangan pang ang kanilang chief student ang kumilos. At ang chief student ng kabilang panig ay hindi pa kumikilos. Kung matalo pa si Yu Zihan, hindi ba't ibig sabihin noon ay ang kanilang Xinghe University, na isang prestihiyosong nangungunang paaralan, ay hindi pala kasing galing ng isang technical school. Si Feng Yu sa kabilang panig, nanunood ng livestream, ay walang tigil sa pag-donate ng pera. Itinulak pa niya ang livestream na ito sa top search. Haha, magaling na bata, bugbugin mo sila ng husto. Tama, ganyan nga, patayin mo sila. Sa opisina ng Luocheng Technical College, si Feng Yu, kasama ang isang grupo ng mga guro, ay nanunood ng livestream ng eksena. Bawat isa sa kanila ay tuwang-tuwang sumisigaw. Hindi lang sila, ang buong Luocheng Technical College ay tila nababaliw. Lahat ng estudyante ay hawak ang kanilang mga telepono. Nanunood ng livestream. Kumukulo ang kanilang dugo. Sa sandaling ito, sina Yu Zihan at Wu Tao ay naglaban na ng mahigit 100 galaw. Malinaw na medyo dehado na si Wu Tao. Sa wakas, matapos ang isang sandali ng pagkakamali, isang sipa ni Yu Zihan ang nagpatalsik sa kanya. Magaling ka bang lumaban? Ha? Ano ang silbi kung magaling kang lumaban? Sa labas, kailangan mong magkaroon ng impluwensya. Malamig na ngumisi si Yu Zihan. Medyo nagulat din siya sa kanyang puso. Ang mga tao mula sa technical school na ito. Bakit ganyan sila kalakas? Tuwang-tuwang sumigaw si Lu Qingxian. Nag-cheer para kay Yu Zihan. Narinig ni Yu Zihan ang boses. Tumingin. At nagbigay ng flying kiss kay Lu Qingxian. Na lalo pang nagpahumaling kay Lu Qingxian hanggang sa mamatay. Nang makita niya si Luo Fanyin, natigilan din sandali si Yu Zihan. Sadyang gumawa siya ng isang pose na akala niya ay napakagwapo. Ngunit halos masukan na si Luo Fanyin. Isang walang kwenta. Nang ahas pang hamanin ang Xinghe University. Nakakatawa. Ano naman kung magaling ka? Isa ka lang namang walang kwentang may kaunting kakayahan. Isang maliit na technical school lang naman. Kung ininsulto ka, hindi ba't dapat tiisin mo lang? Talagang hindi ko maintindihan kung gaano kayo kaina para pumasok sa isang technical school. May mukha pa kayong ituring ang sarili niyong tao. Malakas na tumawa si Yu Zihan. Nagpakawala ng mga mapanuyang salita. Tinitingnan si Su Chen ng may lalong pang mamaliit. Ikaw, putang ina, si Su Chen ka ba? Ang walang kwentang tinanggihan ni Qingxian. Ang isang third party na tulad mo. Paano ka magiging karapat-dapat kay Qingxian? Normal lang na iwanan ka. Ha ha ha. Mapanuyang tumawa si Yu Zihan. Lalo pang tumingala sa langit si Lu Qingxian. Hindi ko na matiis pa. Hayaan mo na sa akin. Ibinigay ni Wang Lin ang kanyang telepono kay Wu Tao. Minura si Wu Tao ng walang kwenta. At akmang aakyat na sa entablado. Ngunit nahuli siya ng isang hakbang ni Dong Yu. Nakita lang si Dong Yu na may puting buhok. May dalang espada sa likod. Nakatayo sa harap ni Yu Zihan. Isang walang kwenta. Karapat-dapat ka bang mang-insulto kay Boss Su? Kung kaya mo, laban tayo hanggang kamatayan. Tingnan mo kung paano kita hihiwain ng isang espada. Nang makita ang eksenang ito, gustong magmura ni Wang Lin. Ang taong ito, lalo nang nagiging marunong manuyo. Kung ganito, ang posisyon nila ni Wu Tao ay papalitan na ng hinayupak na ito. Humanap ng pagkakataon para bugbugin siya ng husto. Nagkatinginan sina Wu Tao at Wang Lin. Nagkasundo na sila. Si Su Chen sa tabi ay medyo walang pakialam. Ang mga tahol ng aso ni Yu Zihan ay hindi man lang nakaapekto sa kanya. At si Lu Qingxian na ito.
Sino ba siya? Nang makita ni Yu Zihan na umakyat si Dongyu sa entablado, medyo nakaramdam siya ng panganib. Ngunit pinilit pa rin niyang magpakalma. Naglaban silang dalawa. Kumislap ang liwanag ng espada ni Dongyu. Malabong naabot na niya ang threshold ng Sword Aura. Sword Aura. Ang batang ito, malapit nang umabot sa ikalawang antas ng Sword Aura. Ang mga matatandang eksperto sa paligid ay natural na nakilala ito sa isang tingin lang. Labis silang nagulat sa kanilang puso. Walang sino man ang inaasahan na ganoon pala kalakas ang sword technique ni Dongyu. Tanging si Luo Fanyin lang ang napakalma. Dahil alam niyang matagal nang umabot si Su Chen sa antas ng Sword Aura. Isang espada. Namumulaklak ang lotus. Hindi nagpigil si Dongyu. Ginamit niya agad ang kanyang ultimate move. Agad na pumulandet ang hindi mabilang na liwanag ng espada. Gusto sanang sumangga ni Yu Zihan. Ngunit nahiwa siya ng hindi mabilang na liwanag ng espadang ito. Dumadaloy ang sariwang dugo. Walang magawa. Maaari na lang gamitin ni Yu Zihan ang kanyang huling alas. Nakita lang siyang dahan-daang tumayo. Hirap na binigkas ang tatlong salita. Walang kapantay. Walang kapantay. Hindi inaasahan na isang hindi kilalang estudyante ang gumamit lang ng isang galaw. At direkta nang natalo ang numero 1 henyo na bagong estudyante ng isang prestihiyosong unibersidad. Nang makitang malapit na siyang yapakan hanggang mamatay, walang ibang magawa si Yu Zihan kundi gamitin ang kanyang huling alas. Nakita lang siyang dahan-daang tumayo. Hirap na binigkas ang tatlong salita, inaamin ko na. Pagkasabi nito, sobrang sama ng mukha ng mga tao mula sa Xinghe University. Ang kanilang chief student ng mga bagong dating ay natalo ng bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Ang mahalaga, si Su Chen, ang chief student na ito, ay hindi pa umaakyat sa entablado. Sa pagkakataong ito, maging ang mga guro ng Xinghe University ay nagbago ang ekspresyon. Ang mukhang ito, masasabing nawala na ng tuluyan. Kung hindi nyo kaya, aminin nyo na, ang mga taong ipinadala nyo sa entablado. Ano ba sila? Ganyan lang. Nakapasok na sa Xinghe University. Gaano karaming pera ang isinuksok nyo? Ilang gusali na ang nadonate nyo? Unang beses na nagsalita ng ganyan karami si Dongyu. Ngunit bawat salita ay tumatagos sa puso. Nang makita ang taong ito sa entablado, yumanig din ang puso ng mga guro. Sa kanilang lakas, natural na alam nila kung gaano katindi ang maabot ang threshold ng Sword Aura sa ganitong edad. At saka, mayroon pa siyang talento na 8-star Chi and Blood Realm. Ito ba talaga ang bagong estudyante ng Luocheng Technical College? Lahat sila ay iniisip ito sa kanilang puso. Nagsimula pa ngang magduda kung sina Su Chen ba ay mga dating estudyanteng nagpapanggap na mga bagong dating para gumawa ng gulo. Ngunit mabilis na may nag-imbestiga sa pagkakakilanlan ng apat na sina Su Chen. Sila ay talagang mga bagong estudyante. Lalo na si Su Chen. Noong matapos ang martial exam, nagdulot siya ng Heaven and Earth phenomenon. At ginulat pa si Jian Tianwang hanggang sa personal itong pumunta. Sa isang iglap, lahat sila ay napatingin kay Su Chen. Puno ng pagkatakot ang kanilang mga mata. Hindi ba't sinabing sira ang kanyang pundasyon at hindi na makapag-cultivate? Kahit si Jian Tianwang pa ang kumilos. Imposible siyang makahanap ng Yaowang Shizu, Demon King's True Curse, Essence, ng ganoon kabilis. Lalo na't imposible siyang gumaling ng ganoon kabilis. Ngunit si Su Chen ngayon ay ang chief student. Sa madaling salita, ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Dongyu. Paano nangyari ito? Sino pa ang mangangahas na umakyat sa entablado para lumaban? Malakas na sinabi ni Dongyu. Ang sword chi sa kanyang katawan ay nagkalat. Isang walang kapantay na momentum ang biglang pumailan lang sa langit. Nanliit ang mga mata ni Su Chen nang makita ito. Ang taong ito, gusto pang gamitin ang pagkakataong ito para buuin ang Sword Aura. Ang mga matatandang eksperto sa paligid ay natural na nakilala ito sa isang tingin lang. Labis silang nagulat sa kanilang puso. Ang mga bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Bakit bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng lobo? Lahat kayo, putang ina, ay mga walang kwenta. Kung mga basurang bagong estudyante, hayaan niyong umakyat ang mga dating estudyante. Kung hindi, putang ina. Aminin nyo na lang na ang Xinghe University ay nagre-recruit ng mga basura. Hindi kasing galing ng Luocheng Technical College. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Dongyu. Agad na nagpagalit sa lahat ng estudyante ng Xinghe University.
Maging ilang mga guro ay gustong-gusto ng umakyat para bugbugin si Dongyu. Hindi napigil ang sabihin ni Wu Tao. Boss Su, ang taong ito, ganyan kayabang. Hindi ba talaga siya mabubugbog hanggang mamatay? Si Wang Lin naman ay nagpatuloy sa livestream. Nang uuyam, ang Xinghe University, malapit nang maging lugar ng mga walang kwenta. Hayaan mo na sa akin. Isang second year na dating estudyante ang sa wakas ay hindi na nakatiis pa. Umakyat sa entablado. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Sa mga bagong estudyante, wala nang nangahas na umakyat sa entablado. Papanoorin na lang ba nilang insultuhan ang Xinghe University? Ang dating estudyanteng umakyat sa entablado ay may cultivation na 4-star cheesy realm. Maging sa mga second-year students, maituturing na siyang hindi masamang nilalang. Masyado kang mahina, si Dongyu. Ang buong katawan niya ay napapalibutan ng liwanag ng espada. Mukhang napakatindi. Ang kanyang dalawang mata ay kasing talas ng dalawang espada. Binunot ni Dongyu ang kanyang espada. Umikot ang liwanag ng espada. Nakakatakot na naglaban silang dalawa. Gayunpaman, hindi mabilis na natalo ni Dongyu ang dating estudyanteng ito. Sa halip ay ginamit niya ito para sanayin ang sarili. Ang liwanag ng espada sa paligid ng kanyang katawan ay namumuo. Nagsisimula ng lumitaw ang sword aura. Ngunit ang dating estudyanteng ito ay kulang pa ng kaunting husay. At napatalsik siya ni Dongyu. Isa pa, nag-aalab ang fighting spirit ni Dongyu. Kailangan pa niya ng isang laban. Ngunit wala nang umaakyat sa entablado sa paligid. Matapos matalo si Yu Zihan, nakatayo siya sa isang sulok. Si Lu Qingxian ay tila inaalaw siya. Ngunit ayaw siyang pansinin ni Yu Zihan. Sa halip ay masamang tinitingnan si Dongyu. Hinayupak, ginulo mo ako. Lagot ka na sa akin. Pagkasabi nito, kinuha ni Dongyu ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang pamilya. Ang galit na ito ngayon. Tiyak na babawiin niya. Sa sandaling ito, sa mga dating estudyante, sa wakas ay may isang tumayo. Ang chief student ng second year. Si Chu Ziyi. Ang cultivation ni Chu Ziyi ay nasa 5-star cheesy realm na. Mas malakas pa. Ininsulto niyo ang Xinghe University. Kailangan niyong magbayad. Agad na naglaban silang dalawa. Ngunit mabilis na nalagay sa dehado si Dongyu. Mahahalata na si Chu Ziyi ay talagang napakalakas. Hindi kaiyahiya bilang chief student ng second year ng Xinghe University. Ang lakas na ito, maging ang isang 8-star cheesy realm ay kaya niyang labanan. Sa ganitong pressure, malakas na tumawa si Dongyu. Ang kanyang sword aura ay namuuna. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang pumailan lang sa langit. Opisyal nang pumasok si Dongyu sa antas ng sword aura. Ha, salamat. Ang laban na ito, talo na ako. Malakas na tumawa si Dongyu at umalis. Talagang hindi siya kalaban ni Chu Ziyi. Kung buong lakas na kumilos si Chu Ziyi, matagal na siyang natalo. Maantala pa ang pagbuo niya ng sword aura at mawawala ang pagkakataong ito. Ang pagsira sa pagkakataon ng iba. Hindi ko gagawin ang ganyang bagay. Ngunit ang pag-insulto nyo sa Xinghe University, tiyak na kailangan nyong magbayad. Malamig na parang yelo ang mga mata ni Chu Ziyi. Su Chen, tama ba? Nangangahas ka bang umakyat sa entablado para lumaban? Tumingin si Chu Ziyi kay Su Chen. Sobrang curious siya kung ano talaga ang cultivation ni Su Chen. Pagbibigyan kita. Nang marinig ito ni Su Chen, humakbang siya pasulong. Kumilos ka na. Handa na si Chu Ziyi. Ngunit itinaas ni Su Chen ang kanyang kamay at gumawa ng isang kilos. Okay. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Chu Ziyi at nagtanong. Ano ba ito? Ang ibig kong sabihin, 3 galaw lang, matatalo na kita. Ang mayabang na mga salitang ito ay ikinatulala ng lahat sa paligid. Hindi nila alam kung saan kumukuha ng kumpiyansa si Su Chen para manggahas na sabihin ang ganyang mga salita. Ang mga guro ng Xinghe University ay galit na halos sumabog na ang kanilang mga baga. Hindi nila inaasahan na ang Xinghe University ay magkakaroon ng ganitong araw. At saka, sa labas pa, hinaranggan sila sa tarangkahan ng mga tao mula sa isang technical school at ininsulto. Mayabang, nagalit ng husto si Chu Ziyi. Direkta siyang sumugod. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Gustong isang galaw lang ay tapusin na si Su Chen. Tingnan niyong mabuti. Tingnan niyong mabuti. Magpapasikat na si Boss Su. Habang nagla-livestream si Wang Lin, sumisigaw pa siya.
Itinututok ang camera kay Su Chen. Sa sumunod na segundo, pinakawalan ni Su Chen ang kanyang 2-star Cheesy Realm Cultivation. Sumuntok, hindi man lang ginamit ang kanyang espada. Isang suntok lang na ganoon. Direkta niyang napatalsik si Chu Ziyi. Talo ka na. Isang suntok lang. Ang lakas ng isang suntok. Talo na si Chu Ziyi. Sa totoo lang, hindi naman dahil masyadong mahina si Chu Ziyi, kundi dahil masyadong malakas si Su Chen. Ang batang ito, napakalakas. Isang bagong estudyante. May cultivation na 2-star Cheesy Realm na. Putang ina. Ito na ba ang bagong record? Gusto ko lang malaman, bakit ang isang magandang binhi na tulad nito ay pumunta sa Luocheng Technical College? Tama iyan. Ang talentong ito, sapat na para makapasok sa Imperial Sect. Mahinang nag-uusap ang mga guro at din ng mga malalaking universidad sa paligid. Maging ang mga tao mula sa militar ay mahinang nag-uusap. Ang lakas ni Su Chen ay talagang medyo niche thin, laban sa langit, defying the heavens. Isang bagong estudyante, may lakas na 2-star Cheesy Realm. At isang suntok lang ay natalo ang isang 5-star Cheesy Realm martial artist. Umakyat na ang chief student ng 3rd year. Napakalma ng sinabi ni Su Chen. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay muling nagsabi, o kaya, ang pinakamalakas sa inyong mga foreign students ang umakyat dito. Ang bagay na ito, dahil naman talaga sa inyong mga foreign students na nagdala ng inyong mga tao para harangan ang aming tarangkahan. Nang marinig ito, hindi napigil ang laminggalinga ng mga tao mula sa Xinghe University. Gustong hanapin ang grupo ng mga foreign students na iyon. Akala nila ay mga estudyante nila ang gumawa ng gulo. Hindi nila inaasahan na dahil pala sa mga foreign students. Kung may kinalaman sa mga foreign students, hindi na ito madaling ayusin. Ang mga foreign students, sa anumang akademya, ay pawang mga espesyal na nilalang. Maging ilang mga guro ay nahihirapan sa kanila. Ang imahe sa projector ni Wang Lin ay nagpatunay din sa katotohanan ng sinabi ni Su Chen. Ngunit nang mapunta ang imahe sa eksena kung saan ang babaeng estudyanteng nakasuot ng revealing na damit ay nakaupo sa kandangga ni Nick. Habang ang dalawang kamay ni Nick ay kung saan-saan humahawak, naramdaman ng mga tao mula sa Xinghe University na hindi na sila makatingin pa. Sobrang nakakahiya, ang mga guro at din ng ibang mga akademya. Nang makita ang eksenang ito, ay kumunat ng husto ang kanilang mga noo. Ang mga tao mula sa militar ay lalo pang biglang nagbago ang ekspresyon. Galit na galit sila sa mga ganitong bagay. Hindi nila inaasahan na ang mga anak ng Huaxia ay mayroong nagpapababa sa kanilang sarili ng ganito. Ito ba ang mga estudyante ng Xinghe University? Habang pinapataas ang cultivation ng mga estudyante, dapat bigyang pansin din ang kanilang mga pananaw. Hindi napigil ang sabihin ng isang tao mula sa militar. Masamang tinitigan ang mga guro ng Xinghe University. Natigilan ang mga guro ng Xinghe University. Ang kanilang mga daliri sa paa ay halos makahukay na ng isang vilya. Lahat sila ay natulala. Bakit ba ako pumunta rito? Mabilis na ang bagay na ito ay nakaabot sa dean ng Xinghe University. Sa tabi niya ay may ilang mga pinuno ng school board at mga dean ng mga prestihiyosong paaralan. Kumunat ng husto ang noo ng dean ng Xinghe University. Akala niya ay maliit na bagay lang ito. Mabilis na maayos. Hindi niya inaasahan na lalo pang lumaki ang gulo at naging ganito. Su Chen, ang kalokohang ito, dapat nang matapos. Naabot mo na ang iyong layunin. Huwag ka nang maging gaaman pa. Sino pa ang mangangahas na umakyat sa entablado para lumaban? Ayaw pansinin ni Su Chen ang matandang ito. Ni hindi man lang niya ito tiningnan. Agad na nagalit ng husto ang dean. Siya ay isang Martial King level expert. Tapos minaliit pa siya ng isang bata. Sa loob ng maraming taon, maging ang mga kapwa niyang Martial Kings ay kailangang bigyan siya ng respeto kapag nakikita siya. Isang Su Chen na tulad mo. Sino ka ba, Su Chen? Gusto mo pa bang magwala? Ngayon ay isang mahalagang araw para sa aming Xinghe University. Kung magpapatuloy ka pa sa pagwawala ng ganito, huwag mo akong sisihin kung ako na ang kikilos para turuan ka ng leksyon para kay Feng Yu. Itong walang alam sa langit at lupa na ito. Ngunit bago pa makapagsalita si Su Chen, sumugod si Wang Lin hawak ang kanyang telepono. Itinututok ang kamera diretso sa dean ng Xinghe University. Mga tao, tingnan nyo, ito ang dean ng Xinghe University. Ngayon, hayagan niya kaming ginigipit.
Pumunta lang kami rito para hamanin sila ayon sa normal na proseso. Ang mga estudyante ng Tsinghua University ay mga basura. Hindi mo kalaban. Itong matandang walang kamatayan na ito. Lumabas pa para gipitin kami. Noong taong iyon, ang mga hinayupak mula sa kanilang Tsinghua University ay pumunta sa Luocheng Technical College para harangan ang aming tarangkahan. Ang aming mga estudyante ay halos mamatay na sa bugbog. Ngunit hindi kumilos ang dean para pumihil. Bakit? Dahil ang aming dean, ang kanyang kabanalan, ay mabait. Alam niyang ito ay isang entablado. Ito ay isang normal na hamon ng iba. Tanging mga walang hiya, mga matatandang walang kamatayan, ang nakikialam. Hawak ni Wang Lin ang kanyang telepono. Itinututok ang kamera diretso sa dean ng Tsinghua University. Ang paninirang puri na ito, ang ganitong paraan, ay ikinatulala ng lahat. Maging si Su Chen ay natigilan. Hindi napigil ang itaas ang kanyang hinlalaki kay Wang Lin. Ang batang ito, may kaunting kakayahan. Agad na nagalit ang dean ng Tsinghua University. Sino man ay makakarinig na minumura siya ni Wang Lin na isang matandang walang kamatayan na walang hiya. Akmang kikilos na sana, nang isang guro ang nagmamadaling humila sa dean. May ibinulong sa kanyang tainga. Masama ang mukha ng dean. Isang bakas ng kahihiyan at puot ang kumislap sa kanyang mga mata. Talagang hindi niya alam na itong hinayupak na si Wang Lin ay nagla-livestream. At ipinalabas pa ang bagay na ito. At saka, ngayon, ang livestream room ay mayroon ng ilang daang libong manunood. Sa madaling salita, ang pagkatalo ng kanilang Tsinghua University ngayon ay alam na ng lahat. Ang mga sinabi niya kanina ay lalo pang na-livestream. Ang dakilang Marshall King na dean ng Tsinghua University ay napaglaruan. Gaano man siya kagalit, maaari na lang niyang tiisin. Kung talagang hindi niya papansinin ang kanyang katayuan at kikilos laban kay Wang Lin. Ang mukhang ito, hindi na niya maililigtas. Ngunit ang galit na ito, lalo na niyang hindi malulunok. Kasabay nito, sa opisina ng Luocheng Technical College, sina Feng Yu at isang grupo ng mga guro ay nanunood. Kumukulo ang kanilang dugo. Lalo na nang makita nilang umakyat si Su Chen sa entablado at isang suntok lang ay dinurog si Chu Ziyi. Tuwang-tuwa silang sumigaw. Walang pakialam sa kanilang imahe. Putang inang Tsinghua University. Noong bagong tatag pa lang sila, kailangan pa nilang umasa sa tulong ng Luocheng Technical College. Ngayon, ang Luocheng Technical College ay pinupuntirya at ginigipit hanggang sa maging ganito na lang. Itong hinayupak na ito, nagsimula ng magyabang. Gusto pa niyang turuan ang aking mga estudyante. Karapat-dapat ba siya? Karapat-dapat siyang martilyuhin. Galit na nagmura si Feng Yu. Lalo siyang nagagalit habang iniisip ito. Direkta siyang kumuha ng espada at umalis sa Luocheng Technical College para gumawa ng gulo. Sa pabrika ng bakal sa tarangkahan ng Abyss. Nalaman na rin ni Mu Changfeng ang tungkol sa paghamon ni Su Chen sa Tsinghua University. Sadyang lumabas pa siya sa Abyss para manood ng livestream. Nang makita ang eksenang ito, kumunat din ng husto ang kanyang noo. Matandang walang kamatayan. Kung mangangahas kang saktan siya. Ngayon din, dadalhin ko ang aking mga sundalo para guluhin ka. Mahinang sinabi ni Mu Changfeng. Sa kanyang puso, nagsisimula na siyang magplano kung pupunta ba siya para suportahan si Su Chen. Tutal, ang bagay tungkol sa mapa ng Abyss. Malaki ang nagawa ni Su Chen. Si Su Chen ngayon ay napansin na ng mga matataas na opisyal ng militar. Walang ibang magawa ang dean kundi tingnan si Su Chen. Madilim ang kanyang mukha, Su Chen. Ang bagay na ito, isang hindi pagkakaunawaan lang naman. Nagkagulo na kayo ng ganito. Hindi pa ba sapat? Ang mga bagong estudyante at chief student ng aming Tsinghua University ay pawang natalo na. Hindi pa ba sapat? O gusto mo talagang wasakin ang buong Tsinghua University? Isang tao mula sa isang technical school. Saan ka ba talaga kumukuha ng ganyang kalaking tapang? Noong hinaranggan ng mga tao nyo ang Luocheng Technical College, hindi nyo naman naisip na kailangang mag-iwan ng daan para makatakas. Diba? Direktang natigilan ng dean. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Su Chen ay napakalinaw. Noong panahong iyon, hindi nag-iwan ng daan ang mga tao mula sa Tsinghua University. Ngayon, huwag din silang umasang mag-iiwan ng daan sina Su Chen. Sinong nagdala sa mga taong ito? Hanapin niyo sila para sa akin. Natigilan ng dean ng Tsinghua University. Itinuro niya ang ilang tao sa projector.
Inutusan niya ang isang guro sa tabi na hanapin ang mga tao. Kung hindi, hayaan niyong humingi ng tawad ang mga hinayupak na ito. Gawing maliit ang malaking bagay. Gawing wala ang maliit na bagay. Kung hindi, kung magpapatuloy pa ito, ang epekto sa Tsinghua University ay hindi masukat. Napakalma ng sinabi ni Su Chen. Muling nagpatulala sa lahat. Hindi na kailangan. Patay na silang lahat. Kailangang sabihin. Ang mga tao nyo, may isang punto akong hinahangaan. Iyon ay, kahit patayin ko pa sila, hindi sila aamin ng pagkatalo. Ang puntong iyon, hinahangaan ko pa rin. Seryosong sinabi ni Su Chen. Si Wu Tao naman ay umiiwas ang tingin. Si Dong Yu, nakatingin sa kanyang ilong. Ang kanyang ilong ay nakatingin sa kanyang puso. Wala itong kinalaman sa akin. Ang hindi nakakaalam, maniniwala sa sinabi ni Su Chen. Ang nakakaalam, sino ba ang hindi nakakaalam na ang grupong iyon? Hindi dahil ayaw umamin ng pagkatalo, kundi dahil hindi pa sila nakakaamin ng pagkatalo. Pinatay na sila ni Su Chen. Su Chen, bata ka pa, bakit ganyan ka kasama? Sila ay mga estudyante pa rin. Kahit may kasalanan sila, hindi naman dapat mamatay, di ba? Nagkunwaring sobrang nasasaktan ng Dean. Gustong tumayo sa mataas na moral na pedestal para sisihin si Su Chen. Sa entablado, buhay at kamatayan ay hindi mahalaga. Kung hindi aamin ng pagkatalo, itinuturing na nagpapatuloy pa rin ang laban. Kahit mamatay pa, hindi maaaring managot. Ito ang patakaran. Ito pa nga ang sinabi sa akin ng mga estudyante nyo. Hindi nyo ba naiintindihan ang patakarang ito? Ang mga salitang ito ay nagpatigil sa mga salitang nasa bibig na ng Dean. Hindi na niya ito masabi pa. Nanigas siyang nakatingin kay Su Chen. Ngunit wala siyang mahanap na kahit kititing na butas. Sa entablado, kapag namatay sa laban, hindi maaaring managot ang kalaban. Kung siya ngayon ang mananagot, ipaparamdam lang niya sa mga tao na siya ay isang matandang walang kamatayan. Nakakahiya, masama ang mukha ng Dean. Medyo nagpapasalamat din. Mabuti na lang at wala siyang sinabi. Kung hindi, nahulog na naman siya sa patibong ni Su Chen. Ah, tama. At iyong sinik o kung sino pa man sa inyo. Ang dayuhang demonyong iyon, nakipagsabuatan sa mga foreign students ng aming Luocheng Technical College para magnakaw ng aming mga resources. Dahil doon, ang Luocheng Technical College, nakakaunti na nga lang ang resources. Ngayon ay lalo pang kumonti. Ang bagay na ito, kailangan nyo ring managot. Pagkatapos, kinuha ni Su Chen ang ebidensya ng krimen na pinilit ni Wang Lin na tatakan ng thumb mark si Nick. Ito ang kanyang sulat ng pag-amin. Narito ang kanyang thumb mark. Kung walang problema, bilisan niyong tobyusan ang tao. Lahat tayo ay mga sibilisadong tao. Maging magalang tayo sa isa't isa. Natigilan ng Dean ng Tsinghua University. Anong ibig sabihin nito? Putang ina. Nanghihingi na sila ng pera hanggang sa mismong Tsinghua University. Lalo na matapos matanggap ang sulat ng pag-amin at tingnan ito. Halos masuka na siya ng dugo. Binaligtad niya ito ng paulit-ulit. Nakasulat lang doon ang dalawang salitang, magnanakaw. Su Chen, huwag kang masyadong mapang-abuso. Talagang hindi na makatiis pa ang Dean. Isang Marshall King pressure ang agad na bumagsak. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at direktang dinurog ang telepono ni Wang Lin. Pinutol ang livestream. Putang inang matandang walang kamatayan. Nagbago na ng mukha, malakas na sumigaw si Wang Lin. Tumalikod para tumakbo, ngunit sa sumunod na segundo, ang Marshall King pressure ay bumalat na sa kanya. Hindi sila makagalaw. Sapat na ba ang gulo? Isang hamak na technical school. Akala ba talaga nila ay napakasarap na nilang pagkain? Gumamit ng kung anong show, technique, trick, na hindi alam kung saan nanggaling para talunin ang mga estudyante ng aming Tsinghua University. Akala ba talaga nila ay kaya na nilang umakyat sa langit? Hulihin silang lahat para sa akin. Ang mga nanggulo sa Tsinghua University. Pagkatapos nito, kailangan kong pumunta sa Luocheng Technical College para tanungin si Feng Yu kung paano niya tinuturuan ang kanyang mga estudyante. Wala man lang kaunting disiplina. May sasabihin pa sana si Su Chen. Nang matuklasan niyang ang kanyang cultivation ay nasil na ng matandang walang kamatayan na ito. Mabuti na lang at noong nagbago ng mukha ang matandang ito. Dinurog na niya ang token na ibinigay sa kanya ni Feng Yu. Sana lang ay makarating si Feng Yu sa tamang oras. Ngunit minaliit pa rin niya ang kawalang hiyaan ng Tsinghua University.
Hindi niya inaasahan na ang dakilang din ng isang nangungunang prestihiyosong paaralan ay ganoon pala kakitid ang pag-iisip. Apat na sina Su Chen ang dadalhin na sana. Ang mga tao mula sa ibang mga akademya ay sumulyap lang. Walang sinabi. Tutal, isa lang naman kayong technical school. Hindi nila kailangang makipag-away sa Xinghe University dahil lang sa isang technical school. Bagamat nakikita nilang lahat na sa bagay na ito, sina Su Chen ang walang kasalanan. Ngunit ano naman ngayon? Ito ang realidad. Tanging ang matigas na kamao ang siyang katwiran. Nang makita ito, nag-aalalang tumawag si Luo Fanyin kay Luo Chun. Sa katunayan, matagal nang dumating si Luo Chun. Hindi lang siya nagpakita. Nang makita ang eksenang ito, alam na niyang oras na para lumabas siya. Tutal, ito ang kasunduan nila ni Su Chen. Din Zhang. Lumabas si Luo Chun. Unang bumati sa Din. Nang makita ng Din si Luo Chun, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Natural na alam niya ang pagkakakilanlan ni Luo Chun. Bagamat si Luo Chun ay nasa peak lang ng Marquee Realm Cultivation. Siya naman ang Hallmaster ng Martial Artists Grand Hall. Ang Martial Artists Grand Hall ay may mga sangay sa buong Huaxia. Ang punong tanggapan sa Imperial Capital ay may isang revered one, Zunzi, bilang tagapagtanggol. Hindi rin maaaring maliitin. Masasabing ang katayuan ni Luo Chun ay sapat na para makapantay sa isang martial king na tulad niya. Ngayon, hindi ako inimbitahan ngunit dumating ako dahil may nais akong hilingin kay Din Zhang. Pakiusap, Din Zhang. Pakawalan niyo na sina Su Chen. Pagkasabi nito, ang dating nakangiting mukha ni Din Zhang ay agad na naging madilim. Hallmaster Luo, sinasadya mo ba akong pahirapan? Si Su Chen, sa tarangkahan ng Xinghe University. Nagtayo ng entablado at hamarang. At ininsulto pa ang Xinghe University ng ganito. Ang bagay na ito, saan ko ilalagay ang aking mukha? Din Zhang, wala po akong ganyang intensyon. Tanging si Su Chen lang po ang honorary elder ng aming Martial Artists Grand Hall. Pagkasabi nito, lalo pang dumilim ang tingin ni Din Zhang. Luo Chun, nagbibiro ka ba sa akin? Isang batang tulad niya. Maaaring maging honorary elder ng inyong Martial Artists Grand Hall. Kailan pa naging ganyan kawalang hiyaan ang Martial Artists Grand Hall? Haha, ang bagay na ito, talagang hindi ako nagsisinungaling. Noong una, nang hirangin ko si Su Chen bilang honorary elder. Maraming tao sa Luocheng ang nakakaalam nito. Hindi maaaring sabihing sinasadya kung hindi ka bigyan ng mukha. Ang mukha ni Din Zhang ay sobrang dilim na halos tumulo na ang tubig. Hindi niya inaasahan na si Su Chen ay makakagawa ng ganyang karaming gulo. Ngayon, lumitaw pa si Luo Chun para protektahan siya. At sinabi pang si Su Chen ay honorary elder ng Martial Artists Grand Hall. Dahil sa ganitong pagkakakilanlan, lalo pang naging komplikado ang bagay na ito. Ang pagdakip sa honorary elder ng Martial Artists Grand Hall ay hindi maliit na bagay. Ngunit kung papakawalan lang niya si Su Chen ng ganito, ang mukha ng kanilang Xinghe University ay talagang wala na. Kung ayaw kong bigyan ka ng mukha, ano naman ngayon? Maraming matatandang eksperto sa paligid ang nanunood. Maaari na lang niyang sabihin ito ng matigas. Ano pa ba ang magagawa niya? Isang dakilang martial king. Sisuko na lang ba siya ngayon? Sinulyapan ni Su Chen si Luo Chun. Alam niyang mangyayari ang ganitong bagay. Alam din niya ang ugali ng Xinghe University. Maaaring hindi nila bibigyan ng mukha si Luo Chun. Ngunit ang paglitaw ni Luo Chun ay tiyak na maaaring pansamantalang pigilan ang Xinghe University. Ang panahong ito ay sapat na para makarating si Feng Yu. Gaya ng inaasahan, sa sumunod na segundo, umalingaw-ngaw na ang sigaw ni Feng Yu. Zhang na aso, putang ina mo, huwag kang maging gaaman. Gusto mo pang turuan ang mga estudyante ng aming Luocheng Technical College. Sino ka ba? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Feng Yu. Pagkatapos, isang martial king pressure ang bumagsak. Tinanggal ang seal sa katawan ni Su Chen. Ang ilang gurong dumakip sa apat na sina Su Chen ay naramdaman lang ang paninikip ng kanilang dibdib. Sa mukha ng sariwang dugo, namumutla ang kanilang mga mukha. Direkta nang kumilos si Feng Yu. Sakalang lumapit ang apat na sina Su Chen sa tabi ni Feng Yu. Masama ang tingin sa mga estudyante ng Xinghe University. Feng Yu. Anong gusto mong gawin? Naramdaman ni Din Zhang na manhid na ang kanyang anit. Talagang magagalit na siya. Bakit kailangang sa araw na ito pa? Sa harap ng napakaraming matatandang eksperto.
Ang mukha ng kanilang Xinghe University ay masasabing nawala na ng tuluyan. Anong gagawin ko? Gusto ko pang tanungin ka. Putang ina. Anong gusto mong gawin? Matanda ka na. Tapos ganyan ka pa kawalan Gia. Isang hamon sa pagitan ng mga estudyante. Ikaw na walang hiya. Nang ahas ka pang makialam. Maging disente ka naman. Kung alam ko lang na ganyan ka kawalang hiyang aso. Noong pumunta ang mga tao mula sa inyong Xinghe University para magtayo ng entablado. Dapat sana ay kumilos na ako agad para patayin sila. Ang mga salita ni Feng Yu ay direktang nagpatigil kay Din Zhang. Hindi na siya makasagot pa. Feng Yu, pinayagan mo ang iyong mga estudyante na pumunta para insultuhan ang aming Xinghe University. Ang bagay na ito, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Matigas na sinabi ni Din Zhang. Insulto. Ako nga ang nag-utos sa kanila na pumunta para insultuhan ang inyong Xinghe University. Ano naman ngayon? Kung may kakayahan kayo, palabasin nyo ang inyong mga estudyante. Kahit patayin pa nila sila. Wala akong sasabihin kahit isang salita. Ngunit kung may matandang walang hiyang kikilos. Ngayon, kahit isugal ko pa ang buhay kong ito, kailangan kong kumuha ng isang piraso ng kanyang laman. Mayabang na nagsalita si Feng Yu. Ginamit din ni Wang Lin ang pagkakataon para sumigaw. Mga walang kwentang Xinghe University. Mayroon pa bang mangangahas na lumaban? Sinabi rin ni Su Chen. Tinitingnan ng mga estudyante ng Xinghe University. Kung hindi namin kayo matatalo. Ibig sabihin, kami ang mahina. Sa sandaling ito, lahat ng pressure ay napunta sa mga estudyante ng Southern Ba, isang lugar o paaralan. Ang mga bagong estudyante at second-year students ay pawang natalo na. Tanging mga estudyante na lang ng Southern Ba ang natitira. Natigilan din ang mga third-year students. Ang lakas ni Su Chen ay talagang hindi maaaring husgahan gamit ang karaniwang pamantayan. Kung sila ang aakyat at matatalo pa rin, ang mukhang ito ay talagang mawawala na ng tuluyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nangungunang prestihiyosong paaralan sa tabi ang hindi napigil ang magsalita. Ang bagay na ito, talagang Xinghe University ang may kasalanan muna. O kaya, ganito na lang, ang Xinghe University ay hihingi ng tawad sa inyo. At tapos na ang bagay na ito. Lahat tayo ay mga tao sa school board. Ang paggawa ng ganito kalaking gulo ay hindi maganda. Kung talagang gusto nyong makipagpalitan ng martial arts, malapit na ang paligsahan ng mga prestihiyosong paaralan. Sa panahong iyon, lahat ng henyo mula sa mga malalaking universidad ay lalabas. Iyon ang tunay na kasiyahan. Ngayon, ang maliit na labanang ito. Ano ang silbi? Agad na hindi nasiyahan si Din Zhang. Humingi ng tawad. Bakit kami sa Xinghe University ang hihingi ng tawad sa kanila? Ang Xinghe University ay isang nangungunang prestihiyosong paaralan. Sikat na sikat. Ang kanilang Luocheng Technical College. Ano ba sila? Hindi ba't isang technical school lang na malapit ng magsara? Karapat-dapat ba silang hingan namin ng tawad? Ang resulta, pagkasabi niya nito, isang napakabilis na figure ang sumugod pababa. Nagalit na. Hindi inaasahan na isang galaw lang ni Su Chen ay natalo na niya ang henyo na bagong estudyante ng Xinghe University. Direkta nitong nagpagalit kay Din Zhang ng Xinghe University. Hindi ba't isang technical school lang na malapit ng magsara? Karapat-dapat ba kayo? Pagkasabi niya nito, agad na hindi nasiyahang sinabi ni Feng Yu. Kami ay isang akademya na malapit ng magsara. Ang resulta, hindi pa rin kayo matalo ng inyong Xinghe University. Sa mga taong ito, inuuna ng school board na bigyan kayo ng napakaraming resources. Tapos ganito lang kawalang kwenta ang mga napalaki nyo. Ngunit bago pa makasagot si Din Zhang, tumayo si Wu Tao. Malamig na sinabi, sino ang mangangahas na lumaban? Kung hindi kayo mangangahas, aminin nyo na lang na hindi kayo kasing galing ng Luocheng Technical College. Tutal, kahihiyan lang naman iyon. Hayaan mo na sa akin. Sakto namang isang foreign student ang umakyat sa entablado. Mayroon siyang cultivation na 9-star cheesy realm. Ako ay mula sa marangal na imperyo ng Cereza. Ang pangalan ko ay Mrs. Hita. Sinik at ako ay matatawag na ring matalik na kaibigan. Ang bagay na ito ay kagagawan niya. Ako na ang baalang umayos. Putang ina, ako dapat ang aakyat dito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang manggas. Kung mamatay ako sa labanang ito, maaaring magdagdag ng isang pahina sa talaang kanan ng aming pamilya. Sa loob ng 5 taon,
Makakatanggap pa ako ng unang insenso. Akmang kikilos na sana, nang pigilan siya ni Su Chen. Nararamdaman niyang hindi mahina ang lakas ni Mrs. Hita. Hindi ito kayang harapin ni Wang Lin. Pagkatapos, humakbang si Su Chen pasulong. Malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang luma at bagong galit. Sabay-sabay na nating ayusin. Sa sumunod na sandali, unang kumilos si Su Chen. Ang buong katawan niya ay parang isang espada na hindi pa nabubunot sa kaluban. Sumusugod patungo kay Mrs. Hita. May bahid ng pangmamaliit sa mga mata ni Mrs. Hita. Hindi niya inaakalang kalaban niya si Su Chen. Tutal, noong taong iyon, natalo na niya ang isang Grandmaster Realm Martial Artist. Napakalakas mo, ngunit hindi ka ang aking kalaban. Si Mrs. Hita, na walang wude, martial virtue, ethics, ay bumunot ng isang katana at humiwa. Nang makita ito, walang bahid ng pagkataranta si Su Chen. Lumabas ang Long Yuan Sword. Isang hiwa ang ipinakawalan. Agad na nagkalat ang hindi mabilang na sword aura. Bumuo ng isang malaking lambat na sumusugod. Sword aura. Ang batang ito, umabot na sa antas ng sword aura. Ang mga tao sa paligid. Matapos makita ang sword aura ni Su Chen, lahat sila ay hindi mapakali. Akala nila ay sapat ng niche thin, laban sa langit, defying the heavens, at nakakatakot ang sword daw talent ni Dong Yu. Ngunit ngayon, si Su Chen ay mas nakakatakot pa kaysa kay Dong Yu. Ngunit hindi nila alam na sa katunayan, umabot na si Su Chen sa antas ng sword momentum. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Mrs. Hita ang panganib. Ginamit niya ang lahat ng kanyang chi at dugo para sumangga. Ang katana sa kanyang kamay ay hindi rin ordinaryong bagay. Ngunit nang magbanggaan ang dalawang sandata, direktang naputol ang katana ni Mrs. Hita. Baka, galit na galit si Mrs. Hita. Ang katanang ito ay ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno. Kumakatawan sa karangalan ng kanyang pamilya. Ngayon, pinutol pa ito ni Su Chen ng ganito. Ngunit bago pa siya makakilos, sa sumunod na segundo, isang hiwa ni Su Chen. May dalang nakakatakot na sword momentum. Sa isang iglap ay tumagos sa dibdib ni Mrs. Hita. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Hita. Hindi niya inaasahan na talagang mapapatay siya ni Su Chen. Malinaw na si Su Chen ay nasa 2-star chi si realm pa lang. Nawawala na ang kanyang buhay. Gusto pang magsalita ni Mrs. Hita. Ngunit huli na. Sa sumunod na segundo, bumagsak na siya sa lupa. Patay na. Putang ina. Nadumihan ng dugo mo ang espada ko. Nagmura si Su Chen. Nagmamadaling kumuha ng panyo para panasan ang Long Yuan Sword. Puno ng pagkasuklam ang kanyang mukha. Hay! Malakas na sumigaw sina Wang Lin at Wu Tao. Mas na-excite pa kaysa noong sila ang nasa entablado. Isang hiwa at napatay ang taong ito. Maaaring magdagdag ng isang pahina sa talaang kanan ng aming pamilya. Su Chen, nang ahas ka pang pumatay ng tao sa harap ng maraming tao. Hindi kailanman naisip ni Din Zhang na mangangahas si Su Chen na pumatay ng tao. May problema ba? Sa entablado, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Kung hindi aamin ng pagkatalo, ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin ang laban. Pinatay ko siya. May problema ba? Ikaw. Anong ikaw? Ikaw na walang hiya. Hindi kaya gusto mo na namang kumilos. Puno ng pangmamaliit na sinabi ni Feng Yu. Sa kanyang puso, sobrang saya niya. Sa loob ng maraming taon, sa wakas ay makakatayo na rin ang Luocheng Technical College. Ang mga tao sa paligid naman ay walang pakialam dito. Sa halip, lahat sila ay gulat na nakatingin kay Su Chen. Hindi dahil sa hiwang ito, kundi dahil kanina, malinaw nilang naramdaman ang sword momentum sa katawan ni Su Chen. Tama iyon. Iyon nga ang sword momentum. Tunay na sword momentum. Kung hindi sila nagkakamali, si Su Chen ngayon ay isa palang bagong estudyante. Isang bagong estudyante sa ganitong edad. Naunawaan na ang sword momentum. Ang sword daw talent na ito. Maging si Jian Tianwang, ang pinakamalakas sa sword technique sa Huaxia ngayon, ay hindi may kukumpara. Ngunit ang ganitong niche thin, laban sa langit, defying the heavens, na talento. Bakit naman kaya pumunta sa Luocheng Technical College? Sino pa? Malamig na nagsalita si Su Chen. Malamig ang kanyang mga mata. Ito marahil ang pinakamalaking kahihiyan na dinanas ng Xinghe University mula nang itatag ito. Su Chen, gusto mo bang pumunta sa aking Shang'an Imperial Sect? Ang lugar na iyon
kung saan ang mga henyo ay parang mga dragon. Iyon ang lugar na nararapat sa iyo. Pumunta ka na sa aming Bifu Military Academy. Pagka-graduate, direkta kang papasok sa militar. Sa iyong kakayahan, ang maging general ay walang problema. Haha, huwag kang maniwala sa kanila. Ang akademya, sa huli, ay akademya lang. Direkta ka nang pumunta sa garrison command ng militar. Maaari kitang kunin bilang aking tunay na disipulo. Sa hinaharap, maaari mong manahin ang aking posisyon. Ang mga matatandang eksperto sa paligid na ito ay hindi na makaupo pa ng tahimik. Ang ganitong talento, kailangan nilang makuha ito sa anumang paraan. Sa pagkakataong ito, maging si Feng Yu ay natigilan. Hindi kaya pinasikat ko na ng husto si Su Chen. Ang mga prestihiyosong paaralan ay hindi pa nga nakakapag-alok. Direkta nang may 2 Imperial Sects na personal na pumunta para kunin siya. Ayos lang iyon. Ang garrison command ng militar. Iyon talaga ang lugar kung saan ang mga henyo ay parang mga dragon. Masasabing iyon ang lugar na itinatag ng militar para espesyal na sanayin ang mga Tianji Jiaozi, anak ng langit, chosen ones. Pagka-graduate, ang pinakamahina ay nasa Marquee Realm na. Maging noong taong iyon, may record pa nga na nag-graduate na nasa King Realm na. Hanggang ngayon ay wala pang nakakabasag nito. Ang mga requirement para makapasok sa Garrison Command ay napakahigpit din. Maging sa ilang taon na wala silang natatanggap na estudyante, hindi pa rin nila binabago ang mga patakaran. Ngunit ngayon, ang mga tao mula sa Garrison Command ay gustong-gusto siyang kunin. Ang nagsasalita nito ay isang half-step revered one, Zunzi. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng naroroon. Maging sa Garrison Command na iyon. Siya ay isang nilalang na may mataas na katayuan. Sapat na para matawag na isang regional overlord. Ngayon, gusto pa niyang kunin si Su Chen bilang kanyang tunay na disipulo. Sa hinaharap, mamanahin niya ang kanyang posisyon. Direktang natigilan si Din Zhang. Ako ang nag-imbita sa inyo sa Xinghe University. Ang ibig sabihin, para maging taga-suporta lang ng iba. Ayos lang iyon. Ang hinahanap nyo pa ay isang taong nag-insulto sa Xinghe. Mahina, mahina. Anong ginagawa nyo? Ito ay estudyante ng aming Luocheng Technical College. Chief student ng mga bagong dating. Nag-aalala si Feng Yu. Hirap na siyang makahanap ng isang halimaw na kayang apihin ang isang namungunang prestihiyosong paaralan. Feng Yu, dapat mong malaman na ang talento ni Su Chen. Sa Imperial Sect lang niya ito mapapaunlad ng husto. Imperial Sect? Ano ang Imperial Sect? Pumunta ka sa aking Garrison Command. Hihilingin ko kay matandang Jian Tianwang na personal na turuan ka ng sword daw. Sabi ng matandang eksperto mula sa Garrison Command. Kailangang sabihin, ang kondisyong ito pa lang. Hindi na ito kayang pantayan ng ibang mga Imperial Sects. Wala silang karapatang utusan si Jian Tianwang. Ngunit ang Garrison Command, talagang may karapatan sila. Ngunit pumayag na ba si Batang Su Chen? Kung hindi, pupunta ako sa inyong Luocheng Technical College para makipag-usap ng maayos. Direkta pang nagbanta ang matandang eksperto mula sa Garrison Command kay Feng Yu. Nang marinig ito ni Feng Yu, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig. Lihim na nagmura sa kanyang puso. Ito ay nakatagpo ng isang taong mas walang hiya pa kaysa sa akin. Su Chen, sumama ka na sa akin. Ha ha ha. Malakas na tumawa ang matandang eksperto mula sa Garrison Command. Pakiramdam niya ay sigurado na ang bagay na ito. Sa isang iglap, lahat ng atensyon ay napunta kay Su Chen. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Ngunit ngayon, gusto ko lang manatili sa Luocheng Technical College. Sa wakas ay nagsalita na si Su Chen. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay tinanggihan niya ito. Maging ang matandang eksperto mula sa Garrison Command ay natigilan. Ang iba, pinipilit ang kanilang sarili na makapasok sa Garrison Command. Ngayon, may ganitong pagkakataon. Tinanggihan pa niya. Hindi naman sa ganoon. Bata, dapat mong maintindihan. Ang Garrison Command ay iba sa mga akademya sa school board na ito. Ito ay ganap na itinatag ng militar. Kahit ang iyong pagkakakilanlan o katayuan ay maaaring tumaas ng husto. Hindi ka labisang sabihin, kung dati, ikaw ay tao ng Garrison Command. Ang matandang ito kanina ay talagang hindi mangangahas na kumilos laban sa iyo. Habang nagsasalita ang matandang eksperto mula sa Garrison Command, itinuro niya si Din Zhang na nahihiya sa tabi. Si Din Zhang ngayon, ang mukhang ito,
Masasabing nawala na ng tuluyan. Ngayon, ginagawa pa siyang katatawanan. At saka, ang pinakamahalaga, kapag pumunta ka sa Garrison Command, ang mga resources na matatanggap mo ay pawang mga pinakamataas na uri sa Huasia. Sa madaling salita, sa susunod na 4 na taon, hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa cultivation resources. Ang isang tao, sa isang taon, ay maaaring makatanggap ng resources na sapat na para makapantay sa buong resources na ipinamamahagi ng Luocheng Technical College sa isang buong taon. At saka, ang iyong sword daw talent, maaari kong hilingin kay Jian Tianwang na personal na pumunta para turuan ka ng sword technique. Ang lakas ng sword daw ni Jian Tianwang. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Diba? Lahat ng ito, ang iyong kasalukuyang Luocheng Technical College ay hinding-hindi maibibigay sa iyo. Ang tubig ay dumadaloy sa mababang lugar. Ang tao ay umaakyat sa mataas na lugar. Ikaw ngayon ay nasa ginintoang edad para mag-cultivate. Lalo na't hindi ito maaaring maantala. Nanahimik si Su Chen. Hindi dahil hindi siya naakit. Sa halip, sobrang naakit siya. Ngunit iba siya sa iba. Siya ay isang cheater. Mayroon siyang system. Ang kanyang cultivation. Kailangan ba niyang umasa sa napakaraming resources? Hindi. Kailangan lang niyang pumatay para lumakas. Kaya't sa totoo lang, ang Abyss ang pinakaangkop na lugar para sa kanya. Lalo na ang mga imperial sects na iyon. Itinuturing ang kanilang mga estudyante na parang mga gintong itlog. Inaalagaan na parang mga bulaklak. Ang ganitong paraan ng cultivation ay hindi ang landas na gusto niyang tahakin. Ang landas na gusto niyang tahakin ay ang killing daw. Isang landas ng pagpatay. Patay, patay, patay. Alam ko. Ngunit ang landas na gusto kong tahakin. Lahat ng ito ay hindi angkop. Nang marinig ito, tiningnan siya ng matandang eksperto mula sa Garrison Command. Walang sinabi. Sa kanyang puso, nagsimula na siyang magduda. Hindi kaya masyadong matagal nang walang ingay ang Garrison Command. Kaya nakalimutan na ng mundo ang Garrison Command. Pagkasabi ni Su Chen nito, agad na tumahimik ang eksena. Medyo natigilan din si Feng Yu. May ganito pala siyang tapang. Kung siya iyon, matagal na siyang hindi nakatiis sa toksong ito at tumakbo na. Bagamat ayaw kong umalis ka, hindi ko maaaring dahil sa aking pagiging makasarili ay sirain ang iyong martial Dao path. Mababang sinabi ni Feng Yu. Ito ang tunay niyang iniisip sa kanyang puso. Napakagaling mo. Talagang ayaw kong bitiwan ka. Ngunit hindi ko rin maaaring dahil sa ayaw kong bitiwan ka ay sirain ang iyong martial Dao path. Iyon ay hindi patas sa iyo. Medyo nagulat na sinulyapan ni Su Chen si Feng Yu. Gusto mo akong paalisin? No. Wala akong ganyang intensyon. Kung wala kang ganyang intensyon, tumahimik ka. Sinabi ko na, gusto kong manatili sa Luocheng Technical College. Nang marinig ang sinabi ni Su Chen, sa isang iglap ay namula ang mga mata ni Feng Yu. Hindi niya inaasahan na talagang tatalikuran ni Su Chen ang Garrison Command para piliing manatili sa Luocheng Technical College. Muling nagtanong ang matandang eksperto mula sa Garrison Command. Medyo hindi makapaniwala. Talaga bang napag-isipan mo na? Tutal, ang talento ni Su Chen ay talagang ikinagulat niya. Napag-isipan ko na. Ang aking landas ay ganito na. Ang martial Dao ay dapat kasama ng pagpatay. Ang gustong maging isang eksperto ay dapat tumapak sa hindi mabilang na mga buto. Ang magtago sa likuran at mag-enjoy sa napakaraming resources. Hindi iyon ang landas na gusto kong tahakin. Hindi ito angkop sa aking martial Dao. Nang sabihin ni Su Chen ang mga salitang ito, isang napakalakas na momentum ang lumabas mula sa kanya, na parang isang espada na nabunot sa kaluban. Ang buong katawan niya ay puno ng talas. Medyo natigilan ang matandang eksperto mula sa Garrison Command. Hindi niya inaasahan na ang mga salitang ito ay mula sa bibig ng isang 18 taong gulang na estudyante. Ang ganitong klaseng kamalayan pa lang. Nalampasan na niya ang maraming estudyante ng Imperial Sect. Maging kumpara sa mga tao mula sa kanilang Garrison Command. Hindi siya nahuhuli, kung hindi man mas magaling pa. At saka, maraming estudyante ang hindi man lang alam kung ano ang mga miyembro ng ibang lahi. Lalo na ang makaharap sila, o makapatay ng mga miyembro ng ibang lahi. Malakas na tumawa ang matandang eksperto mula sa Garrison Command. Lumapit kay Su Chen. Tinapak ang kanyang balikat, sapat na para ipakita na sobrang nasisiyahan siya kay Su Chen. Kung ganoon, hindi na kita pipilitin pa. Kung gusto mo, kapag nakapag-isip ka na,
Pumunta ka sa Garrison Command para hanapin ako. Ang malaking tarangkahan ng Garrison Command ay laging bukas para sa iyo. Pagkasabi nito, inabutan niya si Su Chen ng isang calling card. Naroon ang kanyang contact information. Nang makita ito, nagulat ang lahat sa paligid. Nanlaki ang kanilang mga mata. Puno ng hindi paniniwala ang kanilang mga mukha. Nang marinig nilang tinanggihan ni Su Chen ang Garrison Command, naramdaman nilang lahat na si Su Chen ay talagang may problema. Tinanggihan pa niya ang ganyang kagandang pagkakataon. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni Su Chen, nanahimik ang mga dean ng maraming akademya. Nakita nila kay Su Chen ang isang bagay na wala sa kanilang mga estudyante. Ang bagay na iyon ay ang pinakamahalaga sa Martial Dao Path, ang orihinal na intensyon ng Martial Dao. Su Chen, sa iyong Sword Dao talent, maaari kong hanapin si Jian Tianwang para sa iyo. Gusto mo bang maging guro siya? Nang marinig ito ni Su Chen, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig. Hindi na po kailangan. Ilang mga taga-Luocheng sa paligid ang nakakaalam na dati. Nagdulot na si Su Chen ng pagdating ni Jian Tianwang. Personal na gustong kunin ni Jian Tianwang siyang disipulo. Ngunit tinanggihan niya lahat. Pagkatapos, naging magkapatid pa sila sa panunumpa ni Jian Tianwang. Putang ina, isipin pa lang. Nakakainggit na. Bakit lahat sila ay tao? Ngunit ang agwat ay ganyan kalaki. Tila lahat ng magagandang bagay ay napunta na kay Su Chen. Sa puso ni Yu Zihan, malamig siyang ngumisi. Su Chen, tama ba? Tingnan natin kung hindi kita mapapatay. At putang inang honorary elder ng Martial Artists Grand Hall. Putang ina mo, bobo. Sinabi na ni Lu Qingxian na dahil kay Su Chen, itong white face na ito, nakikipagrelasyon sa anak ni Luo Chun. Kaya't lumabas si Luo Chun para tulungan siya. At iyong si Dong Yu, napakalakas ng Sword Dao talent. Tama ba? At napakayabang pa. Pinahiya siya. Ang bagay na ito, natural na hindi maaaring palampasin ng ganito lang. Kailangan niyang gawing hindi na makahawak ng espada si Dong Yu habang buhay. Ang kalokohang ito ay sa wakas natapos matapos sumuko ang Xinghe University. Ang dean ng Xinghe University naman ay madilim ang mukha. Puno ng puot na tinitingnan sina Su Chen at Feng Yu. Mabilis na ang paligsahan ng mga prestihiyosong paaralan. Mag-ingat kayo. Pagkasabi nito, tumalikod ang dean at pumasok sa akademya. Wala na siyang mukhang may haharap pa para manatili rito. TSK, sinong hindi marunong magyabang? Ngayon, binugbog kayo ng halimaw namin hanggang maging tanga. Sa paligsahan ng mga prestihiyosong paaralan, bubugbugin din namin kayo hanggang maging basura. Sobrang saya ni Feng Yu. Tuwang-tuwa. Sa sandaling ito, sa isang malayong lungsod, napanood din ni Jian Tianwang ang livestream kanina. Sa kanyang puso, sobrang saya niya. Ang cultivation ni Su Chen ay tumaas ng ganoon kabilis. Ngunit nang makita niyang kumilos ang dean ng Xinghe University, alam na niyang hindi maganda ang sitwasyon. Direkta siyang lumipad sakay ng espada. Sa sandaling ito, sa tarangkahan ng Xinghe University, sobrang na-excite sina Su Chen at ang apat na sina Wang Lin. Tara na, dapat na tayong umuwi, sabi ni Feng Yu. Akmang dadalhin na ang apat na sina Su Chen pabalik. Sandali, nagsialisan na ang lahat. Sa sandaling ito, lumapit si Yu Zihan. Sa tabi niya ay si Lu Qingxian. Lumingon si Su Chen at nakita ang eksenang ito. Kumunat ang kanyang noo. Sa kanyang mga mata, may bahid ng kawalang imik. Alam na niyang si Lu Qingxian na naman ang gumagawa ng gulo. Minsan, gustong-gusto na niyang patayin si Lu Qingxian. Ngunit ang pagpatay ng tao sa gitna ng kalye ng ganito, hindi naman ito sa entablado. Kung talagang papatayin niya si Lu Qingxian, magdudulot ito sa kanya ng maraming problema. Dahil sa isang babaeng tulad nito, ang magdala ng problema sa sarili. Hindi ito isang bagay na sulit. Anong kailangan mo? Humakbang pasulong si Wang Lin. Malamig na ngumisi si Yu Zihan. Siyempre, may kailangan. Ako ang batang amo ng pamilyang Yu sa Qingcheng. Ang batang ito, hindi ako binigyan ng mukha ng ganito. Paano man, kailangan niyang bigyan ako ng paliwanag. Di ba? Tayo, kapag nasa labas, ano ang pinakamahalaga? Siyempre, mukha. Ngunit hindi niyo ako binigyan ng mukha ng ganito. Ang bagay na ito, paano pa ako mabubuhay sa Xinghe University sa hinaharap? At saka, kanina, inapi mo ang girlfriend ko. Ang bagay na ito, kailangan nating ayusin ng kaunti. Di ba? Nang marinig ito,
Natigilan sandali si Su Chen. Ang batang ito, talagang isang batang astig. Si Wu Tao naman ay medyo nahihiya ang mukha. Tutal, kanina, isang sandali lang ng pagkakamali. Hindi siya nakaiwas. Isang sipa ni Yu Zihan ang nagpatalsik sa kanya. Pinagtawanan siya ni Wang Lin hanggang ngayon. Si Dong Yu, may dalang espada sa likod. Lumapit, malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Anong gusto mo? Sino ang batang ito? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Wala ring masabi si Feng Yu. Bakit naman may lumitaw na isang tandang gumagawa ng gulo ng ganito? Matanda, umalis ka na. Alam kong ikaw ay isang martial king. Ngunit ang aming pamilyang Yu sa Chengcheng. Hindi lang isa ang aming martial king. Siya mismo, bilang batang amo ng pamilyang Yu. Mula pagkabata ay mayabang na at walang pakialam. Kailan pa siya natakot? Nagsalita si Su Chen. Sinabihan si Feng Yu na tumabi. Din, tumabi ka na lang po. Baka mamaya, matalsikan pa kayo ng dugo. Ang bagay sa pagitan ng mga bata. Kung siya, isang nakatatanda, ang makikialam, pagtatawanan siya ng mga tao. Nang marinig ito, umatras si Feng Yu ng isang hakbang. Sa kanyang puso, galit na siya. Ang Xinghe University, may ilang mga estudyante pa na hindi umalis. Nang makita ang eksenang ito, agad silang naging interesado. Pinahiya ni Su Chen ang Xinghe University ng ganito. Sa kanilang puso, medyo nagalit sila. Alam din nilang lahat ang pagkakakilanlan ni Yu Zihan. Kung makikita nilang ayusin ni Yu Zihan si Su Chen, mukhang hindi rin masama, ituturing na rin itong paglabas ng kaunting galit. Kumapit si Lu Qingxian sa braso ni Yu Zihan. Mayabang na tinitingnan si Su Chen. Ako, noong araw na iyon, hindi mo ako pinansin. Ako, ngayon, huwag mo nang asahang maabot mo pa. Ang boyfriend ko ay ang batang amo ng pamilyang Yu. Sa hinaharap, mamanahin niya ang pamilyang Yu. Ang pamilyang Yu. Alam mo ba, iyon ay isang martial arts family sa Chengcheng. Maging ang mga martial king level experts. Hindi lang isa ang mayroon sila. At ikaw naman, bukod sa kaunting talento, ano pa ang mayroon ka? Lalo pang ginanahan sa pagsasalita si Lu Qingxian. Nang makitang hindi nagsasalita si Su Chen, inakala niyang na-discourage na ito. Lalo pang naging mayabang ang kanyang mga mata. Ang boyfriend mo, binugbog ko. Ang boyfriend mo, binugbog ko. Sabi ni Su Chen. Mabilis ding sumunod si Dong Yu. Ang pinakaayaw ay ang biglaang katahimikan. Sa mukha ni Yu Zihan, lumitaw din ang isang sandali ng kahihiyan. Ang boyfriend ko ay ang batang amo ng pamilyang Yu. Napakalakas ng kanyang talento. At siya pa ang chief student ng mga bagong dating ng Xinghe University. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang martial king level expert siya. Ang boyfriend mo, binugbog ko. Ang boyfriend ko, ang pamilya niya ay mayroong hindi lang isang martial king. Gusto ng pera, may pera. Gusto ng kapangyarihan, may kapangyarihan. Maging sa militar, mayroon silang matataas na opisyal. Ang boyfriend mo, binugbog ko. Halos mabaliw na si Lu Qingxian. Putang ina mo, hindi ka ba pwedeng magpalit ng linya? Ang mukha ni Yu Zihan sa tabi ay lalo pang naging masama. Putang ina, paulit-ulit mong sinasabi ang linyang ito. Anong ibig mong sabihin? Humakbang pasulong si Su Chen. Nagtanong, medyo naiinip na rin. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Para sa isang batang tulad nito, bakit ka pa naglalaro? Ang bagay sa pagitan ng mga lalaki. Natural na sa pamamagitan ng kamao ito inaayos. Putang ina, inatake mo ako ng palihim. Pagkasabi ni Yu Zihan, isang suntok na kasing bilis ng kidlat ang tumama sa kanyang mata. Direkta siyang naging pandaay. Inatras ni Su Chen ang kanyang kamao. Ngumiti at nagtanong, ganito ba? Direktang nagalit ng husto si Yu Zihan. Akmang kikilos na sana. Pagkasugod pa lang niya, kumain na naman siya ng isa pang suntok. Sa pagkakataong ito, pantay na ang dalawang mata niya. Sinaktan mo ang aming batang amo. Ang tapang mo naman. Ngunit sakto namang isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa tabi. Tumingin si Su Chen sa direksyon ng tunog. Isang matipunong lalaki ang lumakad pasulong. Ang cultivation ng lalaking ito ay nasa 4-star Grandmaster realm na. Maituturing na siyang personal na bodyguard ni Yu Zihan. Dahil lang nasa loob siya ng akademya. Kaya't inayos siya ni Yu Zihan sa labas. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Sabi ng bodyguard.
Ang kanyang pares ng mga kamao na puno ng kalyo ay parang isang mabangis na hayop na nakatayo sa harap ni Su Chen. Hindi na makaupo pa ng tahimik si Feng Yu. Putang ina, ang batang ito. Tumawag pa ng tulong mula sa labas. Wala na ba talaga siyang respeto sa akin? Pinigilan naman ni Luo Chan si Feng Yu. Tingnan pa natin ng kaunti. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Sobrang curious siya. Totoo ba ang sinabi sa kanya ni Su Chen dati? Kung talagang nakapatay na siya ng isang Grandmaster Realm na miyembro ng ibang lahi. Kung gayon, ang taong ito ay hindi banta sa kanya. Wala ring intensyong lumabas si Su Chen para kay Feng Yu. Naghanda na siyang kumilos. Bata, sinaktan mo ang batang amo ng pamilyang Yu. Ngayon, iwan mo na ang iyong dalawang binti. Ngunit akmang kikilos na sana. Isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang malalaking hakbang na lumakad pasulong. Sa likuran niya ay mahigit 10 tao. 4 sa kanila ay nasa Marquee Realm. Ang iba ay pawang mga Grandmaster Realm. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang Martial King. Kumunat ang noo ni Su Chen. Sino na naman ito? Nang makita ito ni Yu Zihan, tuwang-tuwa siyang lumapit at nagsabi, "Pangalawang tiyo, sa wakas, dumating ka na. Ang batang ito ang nangapi sa akin." Natigilan si Su Chen. Ito ba ang tinatawag na kapag binugbog ang bata, lalabas ang matanda? Kumunat ang noo ni Yu Heng nang marinig ito. 2-star Chi-Si Realm. Maituturing ng may kaunting kakayahan. Ngunit ngayon, sinaktan mo ang aking pamangkin. Ang bagay na ito ay hindi maaaring palampasin. Lumuhad ka, humingi ka ng tawad sa aking pamangkin. At babaliin ko ang iyong dalawang binti. Ang bagay na ito, ituturing ko ng tapos na. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa inyo. Gusto ko pang yumuko siya at humingi ng tawad sa akin. Yumuko hanggang sa masiyahan ako. Tumalon si Yu Zihan. Malakas na tumatawa. Malakas na sumigaw si Yu Heng. Gustong gamitin ang Martial King pressure para piliting lumuhad sina Su Chen. Narinig nyo ba? Kung narinig nyo na, bakit hindi pa kayo kumikilos? Bakit kami luluhod? Dati, pumunta kami para humamon. Sa entablado, ang pagkatalo ay maaari lang sisihin sa sariling kahinaan. Ngunit sa sumunod na segundo, isang malakas na pressure ang direktang dumagan. Pinilit si Dong Yu hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Malalaking butil ng pawis na parang mga gisantes ang tumulo. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Sobra na, sa wakas ay hindi na nakatiis pa si Feng Yu. Nagsalita, ang kanyang Martial King aura ay sumabog. Sinira ang pressure ni Yu Heng. Kaya't medyo gamaan ang pakiramdam ni Dong Yu. Malamig na tiningnan ni Su Chen si Yu Heng. Ngayon, masyado pa kayong mahina, hindi kayo kalaban ng isang Martial King. Ngunit nangangahas akong sabihin, pagkalipas ng 1 taon, kaya ko nang pumatay ng isang hari. Hindi inaasahan ni Yu Heng na sa likuran ni Su Chen ay mayroon pa palang Martial King na sumusuporta. Medyo lamambat ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung sino kayo. Ginoo, ang bagay na ito ay pribadong usapin ng aming pamilyang Yu sa Chengcheng. Sana bigyan niyo kami ng mukha. Napakagalang ng sinabi ni Yu Heng. Ngunit lalo pang naging masama ang mukha ni Feng Yu. Sila ay aking mga estudyante. Ang pagsakit sa kanila ay talagang imposible. Pagkasabi nito, ang kanyang Martial King aura ay ganap ng sumabog. Ang kanyang kilos ay tila direkta ng kikilos sa susunod na sandali. Ang mga bata ang nag-aaway. Kahit bugbugin pa si Su Chen hanggang maging tanga. Talagang wala siyang sasabihin. Ngunit kung may nakatatandang lalabas. Kung gayon, hindi na niya ito matitiis pa. Nang marinig ito, medyo hindi rin maganda ang mukha ni Yu Heng. Tiningnan niya si Yu Zihan. Gustong malaman ang pagkakakilanlan ni Su Chen. Sila ay mga tao mula sa Luocheng Technical College. Ang matandang walang kamatayan na ito ang principal ng Luocheng Technical College. Luocheng Technical College. Ha ha ha. Natigilan sandali si Yu Heng bago makabawi. Malakas siyang tumawa. Akala ko pa naman ay kung anong namungunang prestihiyosong paaralan. Isang hamak na technical school. Nangangahas pang gumawa ng gulo sa aking pamilyang Yu. Matanda, ngayon, maaari kitang bigyan ng mukha. Ngunit ang 4 na ito, kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa akin.